So what's up na mga kano? Bali ngayon, pupunta tayo sa Tiger Mountain. So tingnan natin kung ano yung makikita natin sa Tiger Mountain. Siyempre mga bundok saka mga building na nag-iilawan, no? Pero papasyal ko pa rin kayo doon. Ngayon pala araw ng Huwebes. Holiday po dito sa Taiwan kasi ngayon ay pinagdidiwang nila ang araw ng mga patay. So 2 araw yan, no? Ngayon saka bukas, kaya 4 na araw ang holiday ngayon dito sa Taiwan kasi inabutan ng Sabado at Linggo. Mga medyo madami-dami rin ang ang pahinga. Uy, 4 na oras ang pahinga ng mga Taiwanese ngayon. Yan. Ganito yung itsura ng tao yan. Ayan o. Yan. So yung daan dito dire-diretso lang naman ng mga Yan. Ipasyal ko na kayo dito dati pero matagal na panahon na rin yun, di ba? So, ngayon papasyal tayo ulit. Sasaglit lang tayo mga ngayon nagkakaroon tayo ng time sa pagmo-motovlog. At the same time makakapamasyal. Yan. Kung minsan nabubulol din ako mga pasensya na Yan. Dito nga pala sa Taiwan kahit saan sulok dito may stoplight. So yun yung maganda rito sa Taiwan ng mga maayos yung sistema ng ng mga daan. Di katulad sa atin. Ito na naman si comparing. So ngayon pumuputok na naman yung issue ng gigirahin ng China ang Taiwan. So sana naman hindi matuloy, pero kami dito sa Taiwan is relax naman kami. Ewan ko ba dyan sa Pilipinas. So sana hindi kayo makinig sa mga fake news, sa mga media na talaga naman nagpapalala ng sitwasyon. Pero kaming mga nandito sa Taiwan, masasabi ko po na relax po kami. Walang kaproblema. Maayos ang pamumuhay, So ewan ko ba kung sino yung wala dito sa mismong bansa, sila yung mga nakakaalam ng pwedeng mangyari. Napakalupit. Pero kaming nandito sa Taiwan di namin alam na gano'n na pala yung mga pinag-uusapan dyan sa Pilipinas, Gigirahin na ng China, samantalang dito napaka-peaceful ng mga tao. Walang natatakot, relax, parang wala lang. Yun. So sa atin naman mga kung girahin man ng China itong bansang Taiwan, wala na po tayong magagawa ron, siyempre nakapangyarihan ng China Kung tutusin magano lang ba talaga kung sasakupin nila itong Taiwan. Kalit lang ng Taiwan, di ba? Pero ganun pa man, sana hindi naman mangyari. Kasi maayos na So nagkaagulo lang kasi dahil nga sa US at China, Diyan nagsisimula yan Alam naman natin pag may gera, may pera. Negosyo yan Para sa akin, negosyo talaga ang gera. Kasi yung mga bansa na may kakayanan magbenta ng mga armas, sigurado naman papaldo pag nagagera. At sa huli, sino ba ang kakawa? Siyempre tayo din na mga ang maapektuhan na imbis na kapag trabaho ng maayos ngayon hindi.
Minsan yung media na lang din ang nagpapagulo ng sitwasyon, mga ano. Ewan ko ba. So ngayon dire-diretso lang naman yung daan. Yan. Yan. Tapos kakanan tayo dito. Yan. Pagkanan yan, tapos kaliwa. Yun. Malapit lang naman dito sa Taoyuan yung ano, tinatawag na Tiger Mountain. Nung araw daw bundok lang na naging pasyalan ng mga magjowa. Tapos ngayon dinevelop na ng mga ano, na ngayon talaga naman tourist attraction na rin, lalo na sa mga magkasintahan. So iyan, na mali na naman tayo ng daan kasi dito mga ano, sobrang tagal ng ano dito ng red light. Dapat dun tayo dumaan sa kabila. So dito na naman tayo nadaan. Nakakalimutan ko na wala sa isip ko. So shoutout nga pala sa lahat ng mga nasa Pilipinas, no. Ayun pa yung nagkaagulo na naman dyan, tulad ng Duterte kay Marcos. So pinakulong si Duterte. Ay, ang hirap. Hindi naman tayo nakikialam sa politika, pero minsan mapapag-usapan mo talaga. Mapapag-usapan din natin bakit nagkakaganito ang Pilipinas, no? Kung tutuusin mo, dapat ang Pilipinas isa sa pinakamayamang bansa yan. Bakit ka mo? Napapalibutan tayo ng ano ng karagatan. So yung mga shipment na yan, di ba? Dapat sa atin yan dadaan kaso hindi di ba? May mga bansang mas nakikinabang ngayon at may mga iilang tao na nakikinabang. Ganun talaga buhay. So anyways, gagala ko pa rin kayo sa Tiger Mountain. So yun lang naman, napag-uusapan lang ng mga ano. Yeah, dito sa Taiwan, kaliwat kanan nga pala yung ano, yung hotel. At dito naman yung Astrodome nila. Malaki yan. Ito. Diyan ginaganap yung mga malalaking event. So kakanan tayo dito. Yan, pagkakanan mo. Okay, nakakaliwa. Alright. Yan, dire-diretso na. Sobrang lakas ng hangin. Mapapansin nyo, wala masyadong mga motorista kasi nga pahinga nila ngayon. Dito kami nagkaligaw-ligaw nun nung bago pa lang ako dito sa Taiwan. Pero ngayon kabisado ko ng mga ano, hindi na tayo maliligaw. Alam na natin ang pasikot-sikot. Yun. Medyo malakas pala yung hangin ngayon. Yung visor ko nagpapag mga ano, dire-diretso lang ang daan nito ayan, dati dito ako dumaan, dumiretso ako dyan, naligaw ako. Yung daan dire-diretso. Paano nga pala yung daan dito, pa curve. Sarap mag-banking pagka talagang mahilig ka sa motor, babanking ka dyan, okay na okay. Tapos meron pa ditong isang ano, pasyalan. Ayan, yung padiretso na yan, matatanda, mahilig pamasyal dyan pagka umaga. Napunta na tayo dyan dati, naipasyal ko na kaya. Ayan. So yung daan dire-diretso pa rin, lapit lang naman. Ayan. Yan, mga ano, napakarami ring 7-Eleven dito. Kaliwat kanan ng 7-Eleven. Kaya pagka nagpadala ka dito ng parcel, sigurado 2 to 3 days lang makukuha mo na. Yan. So kanina pumunta akong 7-Eleven. Bumili kasi ako ng ano, DJI Mic 2. Gamit ko ngayon, wireless na siya, no? Kung ano-ano kasi sinubukan kong mga ano mga technique para maging malinaw tong aking ano, motovlog.
Ewan ko ngayon, testing lang natin kung okay ba tong DJI Mic 2. Nabubulol na naman ako. Testingin lang natin. Wireless na to eh. Naka-connect na siya sa ano ko eh, DJI Action 5 Pro. So marami ko nakakita ng mga vlogger na ito yung ginagamit nila sa pagmo-motovlog. Tingnan natin kung magiging okay ba yung sound system na ito, yung boses ko, kung malinaw ba. Mamaya eh katulad lang din ng mga mic na nabili ko na puro ugong. Ito kasi iba kasi pagka habang nagmo-motovlog ka tapos malinaw yung boses mo. Ganito yung daan dito mga papuntang grabe yung daan, pasigsag talaga. Papuntang Tiger Mountain. Napakaraming mga sasakyan. Ibig sabihin marami talaga namamasyal dito ngayon. Bagsik ng daan dito. Parang bituka ng ng manok, no? Ayan. Puro pataas. Kung napunta na kayo sa Mount Samat sa Bataan, ayun, parang ganito yung daan. Napakatirik to. Puro bangkingan. Pero kayang-kaya ng Vespa natin yan, no? Vespa 300. Basic lang. Pag pinatay mo pala yung ilaw dito, wala ka nang makikita, mga sobrang dilim. Pagpunta natin dun, lalakad lang tayong konti, tapos okay na. Kasi maraming mga mga naglalabing-labing, mga magjowa talaga yung nagpupunta rin pag mga gantong gabi na. Hanggang alas 12 nga lang pala yung rito, yung ito yung Tiger Mountain, hanggang alas 12 lang. Ito yan tayo dito yan. May tawag dito kasi pangalan ng to yung Hulosan Environment Memorial Park. Hutosan pala. Pero mas kilala kasi ito sa Tiger Mountain. Ewan ko bakit. Pero Hutosan pala yung pangalan niya. At sure ako na maraming tao ngayon dito. Kasi halata naman. Buti na lang malinaw yung ating video. Naka night mode siya. Kaya kitang kita yung mga nag-iilawan na ano ba tawag dyan? Kasi may ilaw. Bibili muna tayo ng kape. Ay, may ilaw pala dun. Saka dito nga pala libre lang yung yung CR. Pag gusto mag-CR, libre lang tayong kape. Ay, masarap dito. Ito, 25 lang. Lakas ng hangin, mga ito. Pagka ganyan, mainit yan. Mainit mga yung kape. Pagka winter, mainit yung kape dito. Pero pagka summer, malamig. Naririnig niyo ba mga yung iba di naman iniinom yung kape. Inago lang niyang pampainit. Yun. Ito yung ilaw ng mga pasyalan din siya. Pwede kayong pumasok sa loob. Ay, nakasarado na. Ay, pwede.
Hindi naman, kaya lang. Ang daming tao. Nakakaya naman pumunta rin. Enjoy na nila yan mga ano. Sarap ng kape. Sarap ng kape. Masarap magkape. Paikot yan eh. Punta ron. Ayun. Hindi tayo dumaan. Wala namang kakaiba dyan. May ilaw lang siya. Parang malaking ano lang. Malaking akyatan. Parang eroplano na parang ano. Parang airplane na parang balyena yung style niya. Yun. Diba? Wow. Ayun yung loob. Oh, nag-iiba-iba ng kulay na. Wow. Ganda. Ganda pala dito. Kung may jowa ka, dali mo dito. Yun. Diba? Ito yung view, mga kano. Wow. Madilim na. Punta tayo doon mamaya. Tara. Lakad. Tingnan natin kung ano yung meron doon. Yun. Puro mga jowa yun nandito. Naalala ko nung bago pa lang kami nung asawa ko. Lagi din kami namamasyal dito eh. Nakaka-relax kasi. Napakalinis ng lugar na to. Walang kakalat-kalat. Merong libreng inumin. Basurahan. Libreng CR. Oh, diba? Yan. Gara ng buwan. Nakapa-letter C. Lakas ng hangin. Nakaka-relax dito. Yun. Ewan ko lang kung malinaw to pag ini-edit ko. Yan na. Diba? Ang daming tao. Wow. Baba tayo dito. Baba. Ayun, magjowa. Kayakap na. Wow, ganda.
Nandun yung iba, nasa sulok-sulok. Hanggang doon. Pero babalik na tayo. Lamig kasi. Saka mag-isa lang ako. Pag mag-isa ka lang, medyo boring din kasi walang makakausap. Bali, inuubos ko lang tong aking kape. Yun, sibat na tayo. Nga pala yung CR natin. Ito, ladies and gentlemen. Ito, may pang-baby pa. Ayan. Kanya naman, ang linis ng CR dito. So, yan ang mga ano, tayo uuwi na. Hutosan. Bye-bye, Hutosan. Saan kaya naman tayo susunod na mga ano? So, tingnan natin. Saan tayo dadalhin? Play muna tayo ng music. At hanggang ngayon marami pa rin dumarating para mamasyal o tumambay dito sa Hutosan. So maganda kasi dito, no? Nakaka-relax. Kung pantanggal din siya ng stress. Pababa na tayo ng mga ano. Grabe yung daan dito, sobrang ganda ng daan. Sa totoo lang. Papawaw ka na lang. Di ba? Smooth. Talagang mag-e-enjoy ka dahil sa daan, sobrang smooth. Kaya napakarami talagang mga ano rito, mga riders din. Iba din kasi yung feeling ng ng nagmo-motor. Iba yung experience kaysa yung nakasasakyan ka lang. Ito, nababangking-bangking mo pa. Grabe yung daan dito, ang ganda na. Napasana all ka talaga. So, ngayon tayo ay uuwi na. Ingat ka nga lang dito mga kanong, kasi yung mga tao dito bara-bara din mag-drive. Kaya kailangan maiingat. Uy, ano yun? Pusa. Kala ko dagang. Grabe. Lahat ng tao dito obligadong sumunod sa traffic rules. Dahil pag hindi, alam mo na, mababa na ang 1,000 sa penalty. Wala kang ligtas. Kasi kung di mo bayaran yung penalty mo, nandun lang yun. Hindi yun mawawala. Darating yung panahon, babayaran mo yun. Ganun kalupit ang Taiwan.
May nag-viral nga dito na laglag yung yung 3M nalaglag, walang gustong pumulot mga gaano kalapit yon, di ba? Walang gustong kumuha, 3M nalaglag. Naka pa tigi 100 liib, nakabalot pa siya. Samantalang sa atin yung 3M na yan, huwag ka nang umaasa. Sigurado nasa mabuting kamay na yun mga So tingnan, excited na ako mga kung ano yung magiging itsura ng boses natin, no? Baka mamaya katulad na naman ng dati yan, kasi salita ako ng salita tapos yung boses ngongo. Sana naman okay, sana lang okay yung boses para naman magkaroon tayo ng magandang motovlog. Kasi kung yung boss ko rito ganun din katulad sa mga ibang ibang mga mic ko, sabihin ala ring silbi. Wala ring silbi. Kaya sana maganda yung boss ko rito. Saka kasi very convenient, no? Imaginein mo dito, wala, wireless na Baga pag pinir mo siya, inon mo yung mic, inon mo yung yung camera, automatic pairing na Meron akong mga mic na wireless, kaya lang kailangan pa ng transmission. So hassle kasi may mga wire pa siya Ito hindi na, Bluetooth, pair mo lang, okay na. So sana lang okay yung yung tunog, yung tunog yung boses wala para maganda yung pag-motovlog natin. So yun nga lang pagka medyo matagal ka na pala ditong nagsasalita, hanggang 6 na oras lang to, pero hindi naman siguro tayo aabot ng 6 na oras sa pagsasalita lang. Paputol-putol yung vlog natin. Baka 1 oras nga lang okay na yun. Yan, basic lang. Gara ng daan, walang mga tao na smooth. So mamaya dadaan tayo sa sa Taoyuan. Tingnan natin kung ano itsura ng Taoyuan pagka gabi na. Meron dito sa Taoyuan mga Pilipinong dentista. Lang laging fully book. Doon ako palinis ng ngipin. Share ko lang, baka may nanonood dito na taga Taoyuan. Kay Dr. Saint Paul, yun yung pangalan nung dentist. Pero ngayon meron na may babae na doon ngayon So hindi na lang si Dr. Paul yung naglilinis ng ngipin, may na ring isa. So dalawa na sila. Anak niya yata, medyo bata pa Ayan, ito, nandito tayo sa Taoyuan. Mga di ba? Naalala ko dati may nabalita rito, kababayan natin. Lasing. Nagdire-diretso siya rito. Diyan sa Giordano. Yan. Yan. Yan siya sumalpok.
Deads na mga ano, kawawa. So time check no, 10:11 na po ng gabi. Ito yung itsura ng tao yan pagka 10:11 na ng gabi no? Medyo marami ng mga store na sarado. Maunlad ang tao yan. Kaya yung bahay dito sobrang mahal mga ano, grabe. Hindi ka na makakabili ng 5M. Ayun, apartment, swerte pag may nabili ka pa. Kasi yung mga bahay dito, minimum na yung tanda nasa 40 to 50 years old pinakabata na yun. Baga, pinakabagong bahay na yun. Pero mostly, nasa na to, 60 to 70 years na yung mga bahay dito sa Taoyuan. Na hanggang ngayon pinagkakakitaan pa rin. Katulad ng mga building na yan. Ministry, pintura lang katapat. Tapos yung ginagamit nila dito na panggawa ng bahay, hindi siya hollow blocks. Gumagamit sila ng bricks. Yan. Kasi nga itong Taiwan prone sa lindol. Kaya puro bricks. Para pagka lumindol, shake lang siya. Bagong tayo lang tong store na to. Airspace and Depic. Mga bago lang yan So hindi pa tapos yung yung subway dito sa Taoyuan. Pag nagawa na yung subway na yan, para ng Taipei, naku po, lalong magmamahal yung mga rito, bilihin. Grabe. Maganda lang din sa Taiwan. Kayang-kaya mong suportahin yung sarili mo. Dahil sa kahit mataas yung bilihin, yung sahod naman, sobra-sobra sa pangangailangan mo. At siguradong may matatabi ka pa rin na pera. Pangunahin na priority, sabi nga ng mga Taiwanese, is mag-save ng mag-save. Hindi nyo napapansin mga yung mga nagyayelo o may mga winter na bansa, puro mauunlad. Imbis na sana yung Pilipinas na walang winter, sabihin walang time na hindi ka pwede magtrabaho. Dito pag winter medyo may mga may mga trabaho na stop na 'di ba? Halimbawa, magtatanim. Pag winter, tatanim niyan. Kasi hindi naman tutubo yung may mga halaman pag winter. 'Di ba? Sa ating continue Walang walang hinto Oh. 'Di ba? Yun lang mapapansin mo na mga nagtataka ako. Mat ganun. Siguro nasa mindset lang talaga. Naalala ko yung yung binang kong babae. Sabi sa akin, pag kumita ng pera, magtabi. Kahit magkano yan, basta magtabi ka for the future. Yun lagi niya sinasabi. Tapos kumuha ka ng insurance, life insurance, o kahit anong insurance na in the future makakatulong sa'yo. Hindi yung masasabi yung panahon, pwedeng magkasakit ka, at least yung mga kamag-anak mo hindi na mahirapan sa bill ng ospital o sa pangangailangan mo, diba? So ba't niya nasabi sa akin yun mga kasi dati nung yung binang kong babae, kalakasan niya, di siya kumuha ng insurance yan, nung tumanda na siya, may nararamdaman na, ang laki ng mga binabayaran niya sa hospital, mga gamot-gamot. Di katulad ng may insurance ka,
Pasok lahat yun, depende sa insurance na kukunin mo. Kaya ako dati yung mindset ko, magtrabaho din sa Taiwan, mag-save ng pera para pagka tumanda na, uuwi na ako ng Pilipinas. Doon na ako tatanda. So habang tumatagal, na-realize ko, ba't ako uuwi ng Pilipinas para doon tumanda? Diba? Ang hirap nga ng healthcare sa atin eh. Agaw buhay ka na nga eh. Hindi ka papapansinin pag wala kang datong. Samantalang dito, gamot muna bago bayad. Oh. So saan ka pa? Dito ka na lang sa mas madali, sa mas walang iniisip. Yun nga, dati di ko kasi naisip yun. So nung tumatagal na ako di sa Taiwan, I realized na mas okay palang tumanda dito. Diba? Kahit tumanda ka, wala mag-aalaga sa'yo. Kung may pera ka, sigurado may paglalagyan ka pa rin. Saka wala kang aasahan, wala kang aasahan. Sa atin kasi sa Pilipinas, iba ang mindset. Pagka tumanda ka, expected mo na mga anak mo o pamangkin o apo ang mag-aalaga sa'yo. Dito walang ganun, Kaya kailangan may pera ka. Pag wala kang pera, kawawa ka. Yun ang realidad. Saka nababago pagtingin ng tao sa'yo pag may pera ka. Ayan ang mga real talk eh. Totoo yun mga kasi pag wala kang pera, di lahat okay. Baga siguro yung mga talagang solid na kaibigan kamag-anak, ma-appreciate ka pa rin. Pero yung mga medyo nakakaluwag-luwag, iba natingin sa'yo kasi wala kang pera. Diba? Money is power. Kung wala kang pera, don't expect to anybody. Diba? Sarili mo lang yung aasahan mo. Ayun yung realidad dito sa mundo. Ang ginagawa ko mga ngayon, sa medyo talagang nagtatabi ko ng pera para sa akin at para sa mga anak ko. Kasi lumaki ko nang walang pera eh. Kaya ayoko maranasan ng mga anak ko na paglaki nila, nag-asawa sila, wala silang makukuha tulong sa akin. Gusto ko mabigyan pa rin sila kahit pansimula, di ba? At least magaan yung buhay nila. Yun yung ginawa sa amin nung benang kong lalaki at babae. Nung kakasal pa lang namin ng asawa ko, binigyan kami ng pansimula. Ibig sabihin, tinulungan nila kami na makarecover o makapag-adjust sa buhay, ganyan. So ngayong kaya na namin, hindi na kami masyado nahihirapan. So ito yung mga gusto kong ipa-experience sa mga anak ko, na pagdating ng araw, kinasal sila, nagkapamilya sila, maasahan nilang tatay nila na pagdating sa financial, malalapitan nila, di ba? Napakahirap nung kailangan mo ng pera, hindi ka makakalapit sa magulang mo kasi alam mo wala. Alam mo walang ibibigay sa'yo. Kasi danas ko yan eh. Di ala naman akong sama ng loob sa mga magulang ko kasi siyempre yun na yung nila eh. Yun na yung kakayanan nila eh. Kaya ayaw ko nang ipa-experience sa mga anak ko na pagka kailangan ng pera, lalapit ka sa sa magulang. Lalapit ka sa magulang, tapos o kaya mag-aalangan kang lumapit kasi nga alam mo wala kang pera eh. Magtatanong ka pa eh, alam mo namang wala. Ganun. Hindi ka tulad ng yung anak mo, hindi mag-aalangan na lumapit sa iyo kasi alam na merong kang ibibigay. Napakasarap ng ganun mga
So, iba yung pakiramdam na inaasahan ka ng anak mo eh. So, nakakatuwa yun. Kasi sa akin, para sa akin, pag yung anak hindi na umaasa sa iyan, ibig sabihin, parang parang wala ka na eh. Para sa akin lang siyempre iba-iba tayo ng pananaw sa buhay Baga, hindi ka nalalapitan ng anak mo hindi dahil sa meron sila. Hindi ka nalalapitan ng anak mo kasi alam nila na walang-wala ka rin. Di ba? Yun ang pinakamasakit na pwede mangyari sa tingin ko. Kasi siyempre, imagine mo yun, ibig sabihin Tom Jones na yung anak mo, nagugutom na. Hindi ka niya malapitan kasi nga alam na wala kang pera. Diba? Na realidad sa atin yan eh. So, sa mga nakikinig ng aking vlog, kung meron man ngayon na nakikinig, at kung tatapusin nyo man tong vlog ko na to at medyo mahaba dahil panay ako daldal. Ngayon pa lang, kung may mga anak kang maliliit, magsumikap ka na sa buhay. Kasi magtabi ng pera para pagdating ng araw, mga anak mo di na masyado mahirapan. Napakasarap nung alam mo na meron kang pantulong. Kasi dadating yung araw talaga hihingi ng tulong sa iyan. Nung pag dumating yung time na yun, tapos hindi mo sila natulungan, medyo yung part mo, di ba? Parang ang part mo lang pinalaki mo, di ba? Pinalaki kulang hanggat kaya mong suportahan. Ay yung purpose ng buhay, di ba? Mag-asawa, mag-anak, yan lang naman yan mabigay yung pangangailangan sa anak. So mga kanong, hanggang dito na lang po. At maraming salamat sa pagsama sa akin sa motovlog na ito kahit gabi na. So ganun lang, bye bye.